Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Wing van driver na na-dismiss matapos gamitin ng company car para magligtas ng tao noong Bagyong Tino, binigyan ng bagong trabaho ng Cebu LGU. Senior citizen na umorder ng pera online na scam. Lalaki sa China nanalo sa isang contest sa patagalan ng paghiga sa isang mattress sa loob ng 33 oras. 65 anyos na lalaki sa Brazil na nabagsakan ng binubuhat na barbell, patay. Doktor na sangkot sa pagkamatay ni Matthew Perry, nahatulan ng higit 2 taon na kulong. Kulay na clown dancer, inanunsyong Color of the Year ng Pantone para sa 2026. Bad Bunny, naagaw ang titulong Spotify's Most Streamed Artist mula kay Taylor Swift. At teaser para sa inaabangang Camp Rock 3, nilabas na. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, isang driver sa Cebu ang binigyan ng bagong trabaho matapos ma-dismiss dahil sa paggamit ng sasakyan ng kanyang dating kumpanya upang iligtas ang 6 na tao na na-stranded sa baha noong panahon ng Bagyong Tino. Ang bagong oportunidad para kay Kuya Francis. Panoorin sa report ni Millie Borja. Binigyan ng bagong trabaho ng Cebu Local Government Unit ang isang driver na na-dismiss matapos gamitin ang sasakyan ng dating pinagtatrabahuhang kumpanya upang iligtas sa mga tao na nalubog sa baha sa panahon ng Bagyong Tino. Ilinagay ng driver na kinilalang si Francis Anthony Narvasa ang kanyang buhay sa panganib para iligtas ang 6 na individual na nasa lantanang baha sa barangay Kotkot, Liloan, Cebu noong nakaraang buwan. Ipinahayag ni Narvasa na humiling ang mga pulis noong November 4 na gamitin nila ang wing van upang karangin ang malakas na agos ng baha para maabot ng responders ang mga taong nailigaw ng tubig. Sa tulong nito, nailigtas nila ang 6 na tao, kabilang ang isang pulis na nahulog sa baha sa gitna ng rescue operation. Ngunit matapos mag-viral ang video ng kanilang pagliligtas, pinatalsik sila sa trabaho at sinabihan ng kumpanya na isauli ang susi at ang sasakyan at huwag nang bumalik sa trabaho. Aniya ang dahilan ng pagtanggal nila ay dahil ginamit nila ang sasakyan ng kumpanya upang magligtas ng buhay. At noong huling linggo ng November, inalok ni Cebu Governor Pamela Pambari IV si Narvasa ng bagong posisyon bilang driver sa Cebu Provincial Capital. Kaugnay niyan, ayon naman sa Department of Labor and Employment Region 7, magsasagawa sila ng investigasyon sa may-ari ng wing van. Ayon kay Regional Director na si Roy Benafe, hindi na ibigay kay Narvasa ang tamang proseso upang maipaliwanag ang kanyang panig bago siya tanggalin. Magbibigay din ng dole ng tulong upang makuha ni Narvasa ang kanyang mga benepisyo. Sa kasalukuyan, ang Bagyong Tino ang itinuturing na pinakamatinding tropical cyclone sa Pilipinas ngayong taon na may halos 200 na naiulat na nasawi. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, sa paglipas ng panahon, palala pa rin ng palala ang mga nagkalat na scam sa social media. Nakaraniwang target ay ang mga senior citizen na madalas hindi na rin nakakapag-fact check ang mga in-order online. Sa viral content ng isang delivery rider, kakaibang scam kasi ang kanyang nasaksihan kung saan pera ang binibili. Kung ano nga ba ang scam na yan, panoorin sa report ni James Galange. Bukod sa pag-usbong ng teknolohiya, abay sumasabay rin ang mga scam online kung saan kadalasang magoyo ay ang mga senior citizen. Gaya na lamang ng viral video na ito, nakuha ng isang delivery rider. Saan? Yung pera. Nay!
Ito sasabihin ko sa iyo na walang in-order na pera. Gaano yung pera na orderin mo? Bibigay daw siya ng 10,000 na yan. Sa video, makikita na sa halagang 599 pesos ay kapalit daw umano nito ang in-order nitong pera na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Pilit namang ipinapaliwalag ng rider sa matanda ang umunoy scam sa kanyang parcel na aniya, hindi nabibili ang pera bagkus ay pinaghihirapan. 599 na babayaran mo tapos kapalit pera. Kahit ibabuksan ko sa ito, Nay, hindi pera laman nito, Nay. Walang ganyan. Binibili yung pera. Saan ka nakakita nun? Gayunpaman, naging mabait naman ng rider, tinalok na makancel na lamang ang parcel bilang tulong kay nanay at pinaalalahanan na lamang isiguraduhin i-check muna sa susunod na mga nakikita online. Samantala, hindi naman napigilang dalhin ng mga netizen ng kanilang pagkadismaya sa mga matatanda na malaking bahagi ng populasyon na bumoto sa mga kawani ng gobyerno na ngayon nahaharap sa mga katiwalian. Anila, dapat daw ay may age limit para sa mga taong bumoboto tuwing eleksyon, habang may ilan namang na-twist ang mensahe kung saan ang pera hindi nabibili kundi ninanakaw. Habang may mga nagsasabi naman na taliwas umano sa konstitusyon ang mga nagpapanukalang may age limit sa pagboto, gayong karapatan ito ng lahat. Sa iba pang banda, may mga pabirong hirit naman ang ilan na hindi rin nakaligtas sa comment section. Samantala, humakot ng naturang video na mahigit 1.4 million views sa social media platform na TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nanalo ng cash ang isang lalaking ito sa China dahil sa pagsali niya sa isang contest. Hindi sa patalinuhan o palakasan, kundi sa patagalan ng paghiga sa isang mattress. Ang buong kwento balikan natin sa report ni Rovic Manuel. Wagi ang isang lalaki na ito sa China nang sumali ito sa isang patimpalak. Hindi palakasan o patalinuhan ng labanan, kundi patamaran. Sa loob kasi ng 30 hours and 35 minutes, tumagal ng lalaking ito na nakahiga sa isang mattress. Pa-contest ito ng isang mattress company bilang parte ng kanilang promotional event. Sa isang shopping center, ginanap ang contest kung saan nagtipon-tipon ang nasa 240 mall goers na sumali. Inspired ang contest na ito sa tinatawag na lying flat movement. Isa itong kilalang internet slang term sa China na inilalarawan ng lifestyle ng isang tao na sumuko na sa expectations ng lipunan at pinipili na lang na panatilihin ang minimum standard of living. Ang kriteriya sa naturang contest, kailangan lang humiga ng participant sa mattress. Walang time limit sa lying flat contest. Maaaring magbasa, kumain, mag-cellphone at iba pa. Pero hindi pwedeng bumangon pati na ang gumamit ng banyo. At ang pinakahuling matitira ay ang hihiranging panalo. Makalipas lang ang 24 hours, 186 competitors na ang natanggal. Pagkaraan naman ng 30 hours, mas nabawasan pa ang naglalaban hanggang sa 3 na lang ang natira. Sa puntong ito, mas naghigpit na ang rules kung saan kailangan ng itaas ng mga lumahok ang kanilang kamay at paa. At doon na nga nanalo itong 23-year-old na lalaki na hindi na pinangalanan sa ulat sa oras na 30 hours and 35 minutes. Nakatanggap ito ng 3,000 yuan na premyo o katumbas na ng halos 25,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ngayong malapit na naman ang bagong taon, paniguradong marami na naman ang naghahanda ng kani-kanilang New Year's resolution. At kabilang at marahil, numero 1 na nga riyan ang pagdadayat at pagpunta sa gym para magbuhat. Pero doble ingat ho sa pagbubuhat, lalo na't isang 55 anyos na lalaki ang namatay sa Brazil nang madulas at mabagsakan ng binubuhat nitong barbell. Ang trahedyang yan, silipin sa report na ito. Malimit na paalala sa mga gym saan man sa mundo ang paglapit sa mga tinatawag na spotter para siguradong ligtas ang road to fitness. Dahil ang trahedya dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon, gaya ng napaulat kamakailan sa Olinda sa Brazil. Patay ang isang 55 anyos na weightlifter na kinilala bilang si Ronald Montenegro matapos dumulas ang kamay at aksidenteng mabagsakan ng barbell sa dibdib. Sa kuha ng CCTV,
kita ang mismong pagbagsak ng barbell kay Ronald na nagawa pang makatayo mula sa sinandalang bench bago tuluyang mag-collapse sa sahig. Agad sumaklolo ang mga kasamahan niya sa gym at bagaman nadala pa ito sa paggamutan, ay tuluyan pa rin itong binawian ng buhay. Sa isang statement, nag-alay ng panalangin ang pamunuan ng gym para sa biktima at sa kanyang mga naulila. Nanawagan din ang kaanak ni Ronald sa gym na pangalagaan ang kanilang mga kliyente at hindi raw sana ito nangyari kung may nakabantay sa mga delikadong workout. Samantala, nagluksa at nagbigay pugay rin sa kanyang pagpanaw ang kanyang mga kasamahan sa Palacio dos Bonecos Gigantes. Bago siya namatay, pinamunuan ni Ronald ang naturang museo na nagtatampok ng mga higanting paper mache at cloth puppets. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nahatulan ng doktor na napatunayang sangkot sa pagkamatay ng sikat na aktor na si Matthew Perry. Makalipas ang 2 taon na pakikipaglaban ng kanyang pamilya para sa katotohanan. Ang doktor umaming guilty sa pagsusuplay ng gamot na isa sa dahilan ng pagka-overdose ng aktor. Ang hatol ng kote sa kanya, ibabalita sa atin ni Rose Babiera. Nahatulan ng 2 taon at 6 na buwan na kulong ang doktor na napatunayang nagbebenta ng ketamine kay Matthew Perry, sikat na aktor sa American sitcom na Friends na natagpo ang patay sa kanyang bahay sa Los Angeles noong 2023. Si Dr. Salvador Plasencia, 44 anyos, ay umaming guilty sa pagsusuplay kay Perry ng ketamine sa buwan kung kailan siya namatay dahil sa drug overdose. Si Perry ay umiinom ng ketamine bilang gamot sa depression, pero regulated ang gamot na ito at nararapat na inumin lamang sa payo ng doktor. Kaya naman sa tuwing hindi siya binibigyan ng kanyang personal na doktor, lumalapit si Perry kay Plasencia na iligal itong ibinibigay sa kanya. Kahit pabukas sa publiko ang kasaysayan ng aktor sa pagkalulong sa droga at ang patuloy nitong pakikipaglaban sa adiksyon. Ayon sa korte, binentahan ni Plasencia si Perry para umanoperahan. Nasilip kasi ang text message na sinend ni Dr. Plasencia sa kapwa niya doktor, na tila inaabangan nito kung magkano ang kayang ibayad ng aktor. Depensa ng abogado ng doktor ang desisyon ng kanyang kliyente na bigyan pa rin ng gamot si Perry. Kahit pa alam niyang may limitasyon sa pag-a-administer ng naturang gamot, ay isang seryosong pagkakamali bilang isang doktor. Ang isa pang doktor na si Mark Chavez ay umamin ding guilty, nakasabwat sa pagdidistribute ng ketamine sa aktor. Kay Chavez kasi binili ni Plasencia ang mga gamot na ibinebenta kay Perry. Kasunod nito, 4 pa ang umaming bahagi rin sila ng pagsusuplay ng naturang gamot sa aktor at nakatakdang masintensyahan sa mga susunod na buwan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang kwento, 23 araw na lang ay sasalubungin na natin ang panibagong taon, yan nga po ang 2026. At kasabay nga niyan ay inilabas na ng kilalang Global Color Authority na Pantone ang magiging color of 2026. Ano pa nga ba? Di ang Cloud Dancer. Ang color of peace and tranquility, alamin sa report ni Dustin Bayog. Inilabas na ng Global Color Authority na Pantone ang magiging kulay para sa taong 2026. Ito ay ang Cloud Dancer. Isa itong uri ng kulay puti na simbolo ng kalmadong impluensya para sa isang lipunang puno ng ingay o calm in a noisy world. Ang Cloud Dancer o Pantone 114201 ay line din magbigay ng promise of clarity para sa mga taong magsusot ng ganitong kulay. Ayon sa Pantone, perfect ito para sa monochromatic dressing na pagpapakita raw ng pagiging simple sa pananamit. Naniniwala rin ng Pantone na isang versatile color ang Cloud Dancer na maring maiterno sa kahit anumang kulay na hindi lang sa pananamit kung hindi pati sa paggamit ng mga accessory, multimedia design at sa home decor at interior design. Samantala, mababatid ang Mocha Mousse ang inilabas na Pantone para sa taong 2025 habang ito naman ang unang beses na pumili ito ng white color simula nung naitatag ito noong 1999. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, nakapag-Spotify Rap reveal na ba ang lahat?
And speaking of 2025 Spotify Wrapped, pinangalanan na nga ng streaming platform kung sino ang most streamed artist ngayong taon. At para naman sa mga abangers ng third installment ng hit American musical film na Camp Rock, may pasilip na ang Disney. Narito po ang report ni Showbiz Angel. Naagaw na ng Puerto Rican superstar na si Bad Bunny ang titulang Spotify's most streamed artist kay Taylor Swift. Ito na ang ika-4 na magkakataong hawak ng rapper-singer ang titulo o mula 2020, 2021, 2022 at this year, kung saan humakot lang naman siya ng higit 19.8 billion streams. Magunita ng buwan ng Setyembre nang inanunsyang si Bad Bunny ang headliner para sa inabangang halftime show ng Super Bowl February next year sa California. After Bad Bunny and Taylor Swift, nasa ikatlong pwesto naman ang most streamed artists ngayong taon ay si The Weeknd na sinundan ni Drake at panglima si Billie Eilish. Music, friendship, memories, we're back. Exactly where we're supposed to be. Samantala, may pasilip na nga ang Disney Channel para sa inabangang third installment ng hit musical film na Camp Rock na pinagbibidahan ng Jonas Brothers sa sina Joe, Nick at Kevin, kung saan muling nasilayan ang ilang iconic spots ng camp. Kabilang nga sa new stars ay sina Limani Segura, Malachi Barton, Lumi Polak, Kidson Stone at Cassie Trotter. Nagsimula ang produksyon ng Camp Rock 3 noong Setyembre, kasabay ng anunsyo magtatrabaho behind the scenes bilang producer ang actress-singer na si Demi Lovato na minahal noon sa kanyang karakter bilang Mitchie Torres. Sa 2026, inasahang mapapanood ang Camp Rock 3. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TMVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.